Ang pagkain niya. Wala. Hello po guys, I'm back po. Excuse. Pasen na lang po ng badge kung gusto niyo. Kung saan lang follow up po kayo mag-send ng badge. NTU1 or KSG. Ay, nandito si Teacher Justin. Hello po, sir. Okay, so ipagpatuloy natin yung problem about sa auxiliary second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient po ha. Auxiliary kasi meron yung ibang problem, hindi po siya homogeneous. Okay? Pa-share na lang po ng live, guys. Natagal lang kasi bumalik kasi ako ng saging tsaka karos para sa nanay ko. May sakit siya na yon. Okay, pasayin na lang po ng badge kung gusto nyo or pasayin na ng cash kung kusa lang po kayo magtumulong. Kusa lang talaga ha. O ayaw, di ayaw. Okay, next problem po tayo, guys. Sulat ko muna to. Next problem. D double prime plus 6D plus 13 quantity of times y equals 0. Okay, pakasya na lang po ng live. Since naka-quadratic term po siya, ito yung m square, ito po yung m, ito po yung constant. Okay? Pa-share na lang po ng live, guys. Okay, sa minuto, magaan muna tayo. Teka, kita niyo ba? Teka, i-zoom natin yan. Ay, responsible talaga. Parang blur ata dito, no? Game na ba? Okay na ba? Ronnie next, hello po. Pakasya na lang po ng live, guys. Ilan ma'am, nagdadagdagan pa ng problem yung isa. Galing kay Real C2 na naman. Baka mamaya dagdag na problem nito. Patay tayo dyan. Game, start na tayo. Clive, Just K. Game na. Sa mga ninaabutan, pwede nyo balikan, okay? Ulitin natin yung lecture natin. So, ito, pangatlong problem. D double prime plus 6D prime plus 30. Okay, gets niyo na, di ba? So, characteristic equation po tayo, guys. Ganito. So, gagawin natin ay m squared plus 6d kasi y prime kasi is 6m plus 30 na lang. Okay, gets? So, since hindi po siya factorable, gawin natin yung discriminant and then yung quadratic formula para ma-shortcut nga naman. So, b squared minus 4ac. So, ito yung a is 1, yung b natin is 6, at yung c natin is 13. Nagets niya? Parang blur ata. Okay, game. So, ang gagawin natin dyan, substitute lang. So, ito yung b natin is 6 squared, 6 quantity squared minus 4 times 1 times 13. Simplify lang. So, 36 to. Minus 4 times 13. 4 times 13. 4 times 3 is 12, 31, 52. Yan. So, since imaginary na po, hindi na mo kayang i-factor out. So, magiging sagot niya will be the negative 16. Square root ng negative 16 is 4i. Pwede naman i4, depende sa books. Okay, kung kailangan sundan. Pwede 4i, pwede i4. Depende sa books. Okay? So, ito na lang. Mag 4i na lang ako.
So, quadratic equation ay x squared equal negative b, positive negative, square root of b squared minus 4ac over 2a. So, diretsong ano na to, discrimina kasi sinugot na natin yan, di ba? So, negative b, natin is 6 plus minus is square, yung discrimina ng square root ng discriminant, sinugutan natin is 4i na lang. Over yung 2a, makita para mapusisi. Simplify ulit. Yun lang. Okay, lowest term ng 6 over 2 and 4 over 2. Gets nyo na, di ba? So, magiging ano na siya, negative 3 plus minus 2i. Okay, final answer na ba to? Final answer na to. Since yung homogeneous natin is correct kasi equal siya sa 0. So, ito po yung alpha is negative 3. Ito po yung beta. Numerical coefficient lang, yung numbers lang ha. Ang beta natin is 2 lang. So, final answer will be, dito na lang para mas makita. Y is equal to e raised to the power of the negative 3x times C1 cos 2x plus C2 sin 2x. Final answer. Okay na ba guys? Sunod. Klaro ba? Klaro? Wala. Okay, klaro ba? Klaro? Kasi pakasing scrap na lang po. Screenshot ulit, screenshot. Yun lang. Share na lang po ng Engineer Daryl. Hello po. Hello po, sir. Okay, so pangatlong problem mo na to. So, after ako mag-live, ipopost ko po to sa TikTok yung mga solutions. Then, yung mga live, ipopost ko po yan sa YouTube later. Okay? Masyado ito mahaba to eh. Auxiliary kasi yan. Sa mga nagtatanong dyan ng pamagad, auxiliary, second order, homogeneous, linear differential equation with constant coefficient. Okay, meron to the point, hindi po siya homogeneous pero equal kahit ano man. Pero hindi ko po, depende po naman sa sa aking experience. Meron to the point non-homogeneous tapos equal to MA, let's say lalo na sa exponential, may cosine. Hindi ko po kaya sagutan yon. So, sa susunod na lang. Okay? So, bukas wala po tayong live kasi magpapacheck up yung nanay ko. Okay? Okay na ba? Sunod. Next problem. Ano man next problem natin? Ito panibagong to eh. Next problem na ito. Medyo mahirap lang to complicated to. So, D triple prime or D third derivative plus 2D double prime or second derivative minus 15D. Quantity times y is equal to 0. So, homogeneous po ito nandito si Mahalina mag-earn. At andito na po si Master Math Enthusiast. Okay, so continue natin. So, since ang pinaka-highest or order natin is 3. The third derivatives lang po ito. Gets? Paano? So, characteristic equation. So, m cube. Sandali lang. Parang nasagutan ko na to Ulit na naman. Sinagot na natin to ulitin natin. Bagay na natin yung problem. Sinagot ko na to Gawin natin 10 na to. Meron na to sa unang live guys. Gawin natin 10D. Plus, hindi na to 2. Hindi na lang. Imbis na minus 7. 7D. Ano ba yan? Namamiya, mali-mali pa ang pining. Brahin ko muna to. Sinagot ko na yung sinabi ko kanina. Ulit-ulit na lang tayo. Parang sirang plaka. Plus 2. Ito na talaga yung pangapat na problem. Yeah.
Makalat eh. Baboy. Yan. Ayusin ko lang to ha. Baka kasi mapanood yung mga math professor natin eh. Patay tayo dyan. Ayan. Yan, napaka-share na lang po ng like guys. Okay, ito talaga yung pinaka-problem. 10D, rest of power of the third derivatives plus D double prime or second derivatives minus 7D plus 2 times Y equals 0. So, ito medyo mahirap lang to kasi naka third derivative. So, dadal lang to sa, synthetic. Pwede. So, bago mag-synthetic, so, translate into characteristic equation. So, 10D, 10m cubed plus m squared minus 7m plus 2 equals 0. Okay? Paano? Medyo mahirap tong matrabaho to. So, isipin nyo, ito yung, to, di ba? Kung naalala mo yung, yung rational, what you call this, para makuha mo yung synthetic, yung, what you call this? Nakalimutan ko na. Balikan ko na lang. So, ito po yung P, ito po yung Q. So, rational roots theorem. Pero mahaba. Hahanapin mo yung possible na roots kung saan kailangan tag nagsi-synthetic division ka. Remainder is 0. Kapag hindi po siya pwede i-deklara na hindi natin may divide. So, ganito paliwanag. So, meron ako sa YouTube channel ko eh. Sa YouTube channel ko, Mary Flores. Rational roots theorem. Pwede nyo balikan. So, ano yung mga possible roots na to? Kapag yung Q, ito yung Q, di ba? So, sabi dito sa information, P over Q daw. Oh. Ang P natin ay positive, negative 2 daw. At yung Q natin is positive, negative. Medyo mahaba. Anong gagawin? Ano may mga possible na roots? Unahin natin itong ganito. So, yung possible na roots is positive, negative 1 and positive, negative 2. Kasi factor out yan. So, ang mga possible na roots, alam nyo na. So, factor lang po to. Positive, negative 1, positive, negative 2. Hindi naman pwede 3 kasi GCF, GCF ng 10 po yan. So, positive, negative 5, pasok yan. And positive, negative 10. Isa-isa lang po mag-synthetic division. Ay, Teacher Joy, thank you sa pag-like ng like ko. Abutin pa tayo ng samsyam nito. So, may mga possible, kung ano yung tatama, kung saan, yung hindi mo siya nagkakailangan ng remainder. Isa-isa lang to synthetic yan, ha? Are you sure? Parang hirap eh. So, kung magsa-synthetic division po tayo, I try negative 1 para tiwala ko dito. So, negative 1. Numerical coefficient ng 10 natin, 1, negative 7, and 2. Halos kompleto siya. So, kapag incomplete, dagdagan mo ng plus 0 or negative 0, depends sa cases. So, ito yung 10, ito yung 1, ito yung negative 7, ito yung 2. So, bring it on. Bring down 10. Synthetic yan ha. So, bring down 10. 10 times negative 1 is negative 10. Sa mga nakakalito yung mga signs, ito yun. 1 minus 10 is negative 9. Negative 9 times negative 1 is positive 9. Minus, so, 2. 2 times negative 1 is negative 2. So, since remainder na to, ito yung magiging kukunin natin yung factors na to. Since negative x, di ba negative x, change the sign to. So, negative 1, change the sign, magiging x plus 1 na lang. Or, di ako sanay sa xm na lang para ma-sure po tayo. So, m plus 1 times, ito yung remainder. Ito yung constant, ito po yung linear, ito yung quadratic. So, magiging sagot niya is 10m squared minus 9m plus 2. Hindi na ito kasama yung remainder. Matik, hindi na yan kasama. Equals 0. Ito, since factorable to, pwede na. So, stay ko muna si m plus 1. Ang factorable ng 10m squared, 9 minus 9m plus 2,
using the AC method, any yung 1. Ang sagot niya is 5m squared times 2m minus 1 is equal to 0. So, equate lang. So change na sign yung positive 1, magiging negative 1. Then, transpose sa kabila yung negative 2 pa rin magiging positive 2, tapos divide boses by 5. Gets niya, di ba? So, magiging m equal 2/5. Logic lang to, ha? Tapos, transpose sa kabila yung, transpose sa kanan yung negative 1 para maging positive 1. So, gets niya na, di ba? Divide boses by 2. So, 1/2. Ayun lang, tapos na. That's it. Anong gagawin? Since, homogeneous siya, so, diretsong, general solution. So, final answer will be y is equal to C1 times e raised to power of negative 1x plus C2 e raised to power of 2/5 or 2x plus 3 kasi highest exponent natin is 3, di ba? C3 e times 2 raised to power of 1/2 x. Final answer. Yan. Okay na ba? Nagets nyo? My God. Kasi screenshot mo na yung dalawang cases na to, ha? So, okay na ba to? Nasagutan ko na to. Nasagutan ko na to. 1, 2, 3. Tapos 13. O, yan. So, may panibagong... Kung nanonood ka C2, so uli na yan. So, ito muna ang panibagong problem. So, ganun na rin sa previous slide ko, ha? Pares din. Medyo nakakalito lang po yung sa umpisa, pero kailangan ganito. So, kailangan, sa mga nag-umpisa ka pala sa ganyan, may lot of practice. Practice makes perfect. Ganun lang talaga. Okay? Screenshot na natin to. Okay. Problem po tayo. Next time na lang po yung ibang problem kasi hindi ako maglalay bukas kasi magpapacheck up si Nani. May sakit siya na yun. Okay? Another problem. So, ito. Wait lang. Yan. Ganun na rin sa previous na live ko, di ba? So, another problem. So, d raised to the power of 2 or 2 second prime or second derivatives plus 5d plus 4. Quantity times y equals x squared. Nakita ko sa YouTube to plus 7x plus 9. Halos pares lang po yung question ni Real C2. Okay na ba? Handa na ba kayo? Makinig. Share na lang po ng live. Okay, paano to? So, ito, since quadratic to, so translate ito into characteristic equation. So, d squared magiging m squared. Plus 5d magiging m. Plus 4, ayan mo na. Okay na. So, factorable to mga to. Since alam niyo na, m plus 4 quantity times m plus 1 quantity is equal to 0. Factorable siya. So, in the final answer ng factorable, positive 4 magiging negative 4. Then, positive 1 magiging negative 1. So, ita-translate natin in general solution. Akala ko tapos na, hindi pa pala. So, y is equal to C1 e raised to the power of negative 4x plus C2 raised to the power of C2 times e raised to the power of negative 1x. Hindi pa finalize siya na. Hindi pa finalize siya. Pero, naka-second degree po siya, quadratic term po siya, gawin natin yung initial derivative. So, y raised to p is equal to ax squared plus bx plus c. Wala akong pen na permanent Yan. Sir Waki Oni, hello po. Kukunin natin yung derivatives ng initial na standard form for the quadratic equation. So, y prime sub p, derivatives to, ax squared, derivatives ng ax squared is 2a. Kasi yung x is wala na. This is 2
minus 1 is x na lang. Baba yung 2, tapos copy yung a, tapos 2 minus 1 is ax na. Eh since yung ano natin, b natin, 0, 0, edi plus b na lang. Tapos, tukunin natin yung second derivative to. Kaya y over prime sub p is 2a. Derivatives ng 2ax is 2a na lang. Tapos constant yung b. 0 na yan. Wala na. Out na yan. So, ang gagawin natin dyan, since eto, ang pinaka-highest order natin is naka-second derivative. So, siya po yung mauna. So, 2a plus, eto yung focus natin. Ano lang, substitute lang. 5. Oh, ano yung 5? Yung initial linear term natin, which is the 2ax plus b. Plus yung constant natin, yung 4. Yan. Siya yung naging initial derivatives natin. So, ax squared plus bx plus c. Ito na siya. Oh. Ito na po siya. Nagets? Anong gagawin? So, i-distribute mo to like this. Gets nyo na. Copy in 2a. Positive pi times 2ax is 10ax. Positive, positive, positive. Pi times b is pandikit mo na lang. Pi b na lang. Pi b na lang kasi dikit lang naman. Plus 4 times ax squared is 4ax squared. 4 positive 4 times positive bx is 4bx. Tama ba? O pala. So positive 4 times positive c is positive 4c. Are you sure? Double check ko nga. Okay na. So guguhitan natin to. Okay, ang gagawin natin, i-arrange natin to highest order to constant. So, ang pinag-ayos natin is 4ax squared. Sunod yun yung linear, which is the x is the linear term is x yun. Alin dyan? Guhitan natin. Sa mga nakakalito, positive 10ax at positive and positive 4xx. Basta may x, kahit anong variable, basta may x kasi linear din. Ang meron dyan, positive 10ax, and positive 4bx kasi may x siya. Ang gagawin lang natin dyan, positive quantity of the 10a plus 4b, labas natin si x. So, pinactor up, ito po yung kalabasan. Yan, like this. Ginoit ko na para hindi kayo nagkalituhan. Okay? Sunod yung constant. Nabing constant, 2a, di ba? 2a. Wala naman siyang x kasi constant lang naman, di ba? Ano pa ba? Plus 5b plus 4c. Ito na siya. So, para makuha natin yung x squared, so 4x squared. Ito yon. So, 4a na lang kasi tinanggal ko yung x squared, di ba? So, ano yung kaninya yan? Yung nakatapat yan is equal 1. Numerical coefficient lang ha. 1. Divide process by 4. A is equal to 1/4 na lang. Guhit na lang po yung A ha. Kasi, kung ano yung nakatapat yung x squared natin, ito, numerical coefficient, yun yung ipa-plugin natin. Ganun lang. For x daw, asan yun? Ito, tanggalin na yung x ha. 10a plus 4b equal, kung ano yung numerical coefficient ng linear term, which is the x, is 7. Copy na lang po yung a, kasi nagsagutan natin yan, di ba? 1/4 plus 4b, a na nawawala, di ba? Yung b, di ba? 7. So, ano to, cancellation method to, 2 at saka 5, di ba? Ilan? 5/2 plus 4b equals 7. Ay, ang dami nanonood. Mamaya na natin yung mga comments, ha? So, transpose sa kanan para maging negative 5/2. So, yun na nga lang, para may guideline.
4b equals 7 minus 5 over 2. Butterfly process ha. Anong sagot? Butterfly process. So, sagot dito is 9 over 2. Divide process by 4. Gets nyo na. Basic algebra lang po to. So, ang sagot is 9 over 8. Paliwanag, bakit naging 9 over 2? Ganito. Butterfly process. Ang gulo, no? So, 14 and 5. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 9 over 2. Ito na. So, ito, 9 over 2 divide sa, ano yung reciprocal ng 4 over 1? 1/4, di ba? Eh, ilan na? 9 over 8. Gets nyo na. Yun yun. So, ito yung sagot natin, sabihin natin. Yan. Sunod doon, ay yung constant. Ano ba yung constant? Eto. Plug in na lang po ito. Kaso hindi magkasya sa ano natin. So, plug in mo na lang natin. So, dito na lang ang constant. Hindi kasya. Diba nito? Dito na lang. So, kung constant is 2a plus 5b plus 4c equals 9. Tama ba? Yan, okay na. So, substitute mo yung mga sagot, yung A and B, di ba? 1/4 plus 5 is 9 over 8. Plus 4C. Wala. Kasi yun yung hinahanap, di ba? Simplify. So, cancellation method lang to. So, 1, ito yung 2, di ba? Edi 1/2. Plus, wala naman tong cancellation method to. So, nananatiling multiply yung numerator sa numerator over denominator. So, 45 over 8 plus 4c equals 9. Ay, nagpin niya shortcut of the service. Pasend na lang po ng batch kung gusto nyo or cash G kung gusto nyo talagang mag-send. Kung gusto lang ha. Continue natin. So, ito, LCD natin to. So, LCD is 2 and 8. LCM yan ha. Multiples of 8 and 2 is 8. 8 divided by 8. 1 times 4, 45. Positive 45. 8 divided by 2 is 4 times 1 is 4. Plus 4c equals 9. Simplify, 49 over 8. Eh, wala namang lowest term to. Plus 4c over, 4c equals 9. Transpose sa kanan to. 4c equals 9. Kasi positive 49 over 8. Renounce po sa kanan para maging negative 49 over 8. Ilan? Ang sagot dito, butterfly process lang naman yan. Paras lang naman yun eh. Marunong kayo mag-butterfly process. Sagot dito ay 23 over 4. Ito, 72 minus 49 over 8. 23 over 4. Divide boses by 4. C over division of fraction. Reciprocal ng 4 over 1, di 1/4. Di 23 over 4 times 1/4. Ilan? Ay 23 over 32. Final answer. Plug in lang. So, ang plug in, ito yung magiging sagot natin. So, sa baba So, ano ba yung sagot natin? Ito yung plug in natin. Asa na ba? Ito papa-plug in natin. So, yan. Ito pag-galawin natin. So, yan. Substitute lang to. Final answer natin ay y sub p is equal to x natin is 1/4 x squared plus b natin is 9 over 8 x plus c natin is 23 over 32. At idudukso natin yung sagot dito right here, dyan mismo. So final answer dito na lang y sub t equals, babaguhin na natin hindi para kasigurado tayo. Mamamali na naman ako. So, mamaya babaguhin na natin para mas malinis. So, final answer is C1 times e raised to the power of negative 4x plus C2 times e raised to the power of negative 1x plus, duduksoin natin to, ipa-plug in natin to. Okay?
Thank you sa pag-follow, Adi. Plus 1/4 x squared plus 9/8 x plus 23/32. Or depende sa photos ng teacher nyo. Ang sagot dito, gawin natin y/t is equal to, baguhin na natin ng x mamaya para mas malinis C1 e raised to power of -4. Kopya na lang. Ito, bababugayin natin to. So, imbis na ganito, ang sagot dito sa ayaw nila ng fraction, baka kasi maselan eh. What sturdy is this? Okay, Inglesero pala to Okay. So, ang sagot dito is fractionize natin to. So, babayin natin to. Ito, series natin para makita yung solution, di ba? Plus 1/32 times 8x squared plus 36x plus 23. Final answer. Series ko lang para hindi kayo nagkalituhan. Series ko lang to. Ito yung solution, no? Nakikita mo sa baba. Ito yung nasa baba, di ba? Paano kinukuha? So, 1/4 x squared plus 9/8x plus 23. So, LCD ng 4, 8, and 32, siya yung magiging multiplied boses by 32. Cancel out to. Ganito na lang. 32 divided by 4 is 8 times 1 is 8x squared. Gets? 32 divided by 8 is 4. Times 9 is 36. Negative 36x. So, since para silang 32, 23 na lang. So, ito na po yung series. So, final answer. Pero baguhin natin yung T kasi baka kasi manood ng mga teacher natin eh. Baka mamaya magkalituan na. Pero babaguhin natin, di ba, sanay na ako sa X, guys. Kapag ang T natin, baguhin natin para baka mamaya mabashta ako ng teacher nito. Sanay na ako sa X eh. Yun. T na lang. Asa may X talaga, may quadratic. Problema may quadratic. Wala po tayong magagawa. X na lang. Or kaya X na lang para make sure eh. Baka kasi mapanood yung teacher natin eh. Patay tayo dyan. Yan. X na lang. Kaya tanggalin natin yung T na yan kasi pwede mong gawin X or Y na lang. Depende sa ano niya. Function naman siya, di ba? So, yan. Tanggalin ko na niyang quantity of T na lang para sigurado tayo. Yan. Y na lang ha. Mamamalinis lang tayo. Hindi tayo magpapanggap. Okay na ba? Kasi pag y/t, kapag initial value problem po tayo, since ano lang to, auxiliary lang po to eh. Okay, screenshot mo na. Kakapagod na. Yeah, screenshot ulit guys, screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. May papalinis na tayo po na, babaguhin na natin yung y na lang para mas malinis, di ba? Mas malinis nga naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you sa pag-like ng live ko, Macha. Mag-send kayo ng batch. Mama naman po kayo. Lecharot lang. Maglilimos talaga ako ng batch or cash kung anything you want. Kahit magkano po. Basta makatulong. Okay? Okay, baguhin na natin itong tinato. Sandali lang ha, ayusin ko muna to. Baka mamaya may problem na naman. Eto, wala naman tayong tinito, di ba? Hindi okay na to, di ba? Yung muna. So, gawin natin y na lang para sure po tayo.
Magmamalinis lang po tayo. Hindi ako pwede magkamali, ha? Baka mamaya, mapanood to ng mga matutusan natin, mali-mali ako. Kasi y o yung y of t or y quantity of t, function po siya sa initial value po, depende sa problem. So, iwaway ko na lang para sigurado tayo. Yan. Y ko na lang. Sanay ako sa x. Namin na. Nagwa-y tinan. Ay, aray ko po. Sakit. Eto, bagay na natin y na lang. Para sigurado tayo. Y na lang po talaga. Yan. Y na lang po tayo, ha? Y and y. Sigurado tayo. Ito naman ay initial values problem pala to. Ay! Wala, nagkamali ako. Iba to. Ay, teka. Hanapin ko nga yung ano. Iba itong sagot na to. Hanapin ko nga yung problem. Sabit lang. Nagkalituan na. Auxiliary. Yan, sa dalawa. Kadalawa na ako. Okay na po ba? Ilan naman ang problem nito? Isa, dalawa. Dalawa pa lang. Dalawa pa lang. Tatlo, apat, lima. Lima na. Lima na ba? So, okay na to, ha? Double check natin to kung may y kasi iniris ko pa. Ayaw magpanggap. Ito, yung unang live. Ay, nandito si Engineer JT. Hello po, sir. So, unang live, ito, dalawang problem ko yung sinod kasi inutusan ko ng nanay ko. Tumadali, ito yung medyo mahirap. Kaya tinanggal ko yan, y na lang para masanay na lang sa mga estudyante. Dito naman sa pangalawang video, ito, okay na. Okay na dito, ha? Yan. Ito yung panang problema. Yan. Okay na. So, ilan na to? 5, di ba? 5 na ba? So, copy mo muna yung ganito. Screenshot mo muna para sigurado tayo. Yan. Uy, thank you, ha? Sino ba nag-send ng badge? Hindi ko na napansin. May nag-send ng badge. Thank you sa pag-share na May sa live ko. Tignan ko muna, ha? Para sigurado tayo. Last problem lang tayo galing kay Real C2. Mahirap lang siya tignan pero madali lang daw. Ito, nasa na ba ako? Meron na tayo dito isa. 2, 3, 4, 5. Okay na. Ito, last problem pero not for the list. Manood lang po kayo. Ma'am, paano po yan? Wala na. Ano lang to? Linear differential equation lang to. Kung engineering student ka, panoorin mo na sa YouTube channel ko. Ilang yon. Paano po to? Ganito. Kung nanonood ka man, walang pangalan. Ma'am, paano yan, ma'am? Kung engineering student ka, uulitin natin. Since annexary, auxiliary second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient, kasi homogeneous is equal to 0 po. Pag hindi siya homogeneous, kagaya to, magsusol ka pa na mahaba yan. Maraming process sa pagdadaanan yan. Ito naman, case 1 po ito, okay naman siya, then translate into general solution. May mahaba po yan, hindi ko na ulitin. Panoorin mo na sa YouTube channel ko, Meriam Flores, walang pangalan. Okay, so last problem pero not for the list. Okay? Ito tayo. Galing to kay C2, real C2. Another problem. Sa part 2 na lang po tayo kasi mahaba to, ha?
Okay, game na. Ha, hindi po grade 7 yan. Man kakamali ka, pangkalis yan. Ano yan? What's that? Tayo na. DE lang po yan, DE. Oy, hindi ka pwede magmura dito. Baka mabash tayo niyan. Ano yan? What's that? Your ex. Hindi ko pa masasagot yan. Hindi pa ako talaga enthusiast. Pasensya niya, your ex, kung nanonood ka man. Ano yan? What's that? Ay, may DX ba? Hindi ko pa kaya sagutan niya. Pasensya na, hindi ako enthusiast. Nakapasa ako dito nang hindi ko alam ng ginagawa ko. Yun lang. Palapakan natin. Buti nakapasa ka, exam. Tama to sa live video na to. Exa, kung nanonood ka man, punta ka sa YouTube channel ko. Miriam Flores. Kung gusto niyo panoorin in previous na live, pwede mo siya reviewer. Meron doon pa ng mga professor, hindi nila tinuturo yung mga ibang process. Baka may kulang or kaya mga madadali, pero yung exam, mas mahirap. So, last problem pero not for the least, okay? D raised to the power of 4 or 4 derivatives minus 81. Ito, parang, ma'am, ang hirap nito, pero medyo madali lang po siya. Galing to kay C2 Reels. Hindi ko mabasa yung ang username. Times y is equal to 27x cubed. Andito na ba si C2? Real C2? Kung nanonood ka man, Real C2 ha? Hindi, joke lang talaga. Di mo kasi alam eh. Di pangkaish lang po to. Higher math po ito. O, game na. Paano? Since the highest order natin is 4 kasi 4 derivative na po siya. So, i-translate into characteristic equation. So, m raised to the power of 4 minus 81 equals 0. So, since po, to the 4th power, so, difference of 2 squares. So, difference of 2 squares. Kung mabalik ko yung difference of 2 squares nung grade 8. Oh. Special product lang po yan ha. So, difference of 2 squares. So, the sagot will be the m squared minus 9. M squared plus 9. Kasi purpose squared to mga to. So, difference lang. Operation lang. The opposite the sign. Purpose square ng m raised to the power of 4 is m squared. Magkabilang gilid lang. Tapos, purpose square ng 81 is 9. At wag kakalimutan na negative positive kasi magkaiba yan. Difference of 2 squares. Equals 0. Since hindi po yung factorable, isi-simplify natin yan. So, ito, natin to. So, pasok to sa difference of 2 squares ulit. Difference of 2 squares ulit. So, gets nyo na, di ba? M minus 3 at M plus 3. Dito naman, susolve natin to. So, M squared plus 9 is equal to 0. So, transpose sa kanan para maging negative 9. Ayan na, wala na. Imaginary na to. Wala na. Patay tayo dyan. So, di positive, negative 3. Pero lalagay natin yung pinaka-alpha kasi baka mamaya magkalituan, di ba? So, m is equal to 0, positive, negative 3. Gets? Or 3i na lang. Nakalimutan ko yung 3i. Ito yung alpha. Ito yung beta. So, gawin na natin value nito. Alpha is 0. Tapos yung beta natin. Pangit yung sulat to. Baka mabash ako. Ito yung alpha ha. Alpha. Ito yung beta. Is 3. Yan. Okay, you translate into general solution. Ano yon? Since ito C1, C2, C3, C4. C1, C2, since wala na yan, C3, C4. Kasi positive, negative yan eh. So, natin, yung y is equal to C1 times e raised to the power of negative 3x plus C2 times e raised to the power of 3x then plus C3. Pero, para makita natin, guys,
i-equate natin yung e raised to the power of ax. So, e raised to the power of 0x times, i-continue natin C1, C2 times C3 cosine 3x plus C4 sine of 3x. Since yung e raised to the power of 0x is 1, tanggal na siya. So, sa final answer will be the C1 times e raised to the power of 3x plus, kopya na lang. Kaya na ba alam magbasa? Matik, okay na yan. Understood na yung 1, di ba? So, plus C3 cos times 3x plus C4 sine 3x. Tama ba? Double check nga. Hindi pa yung finalize. So, kung guguhitan natin to guys, eto na yon. Parang di tayo magkalituan. Yan. So, since naka-cubic siya, cubic na yung dulo, ayun yung magiging initial derivative. So, y times sub p is equal to ax cube, cubic to plus bx squared plus cx plus e. Constant po yung e. Alphabetical term Parang marunong ka lang kayo doon sa DE. Wala batak kayo doon. Bago ka pumasok ng DE, kailangan alam niyo yung integral and differential calculus sa mga engineer student. Or kumukuha kayo ng DE. Kailangan batak niyo yung integral at differential calculus. Kailangan na kailangan niya. Medyo mahirap lang, napakahirap ang discussion ng DE. Kailangan practice, correctly makes perfect. Ganun lang siya. Okay? So, first derivative natin, y prime sub p, derivatives ng ax cube is, baba yung 3. Ax, 3 minus 1 is 2, di ba? Baba yung 2. Bx, 2 minus 1 is 1. Kasi understood na yung 1, di ba? Tapos baba yung 1, understood yung 1, magiging c na lang. Tapos cancel out yung e. Kasi ang e is the constant, derivatives ng e or the constant is 0. Wala na siya. Second derivative, so y over prime of sub p, derivatives yan is 3 times 2, constant multiple rule of derivatives. So 3 times 2 is 6x, 6ax na lang. Plus 2b na lang. Constant, kasi constant pa yung plus c, 0 na siya, hindi na siya kasama. Tapos, third derivatives, y triple prime sub p, derivatives yan is 6a na lang. Tapos yung 2b, wala na. Para make sure, wala na. So, baba natin yung 1. Edi 2. Kulang. Sandali lang. Parang wait lang. Y prime, 3D, tapos double prime. 6A. Kasi dito. 1 minus 1, 0, diba? Kaso cancel out nito, diba? So, 6A na lang. So, Y to the fourth, pero numbers, pwede Romans numerals, pwede numbers na lang. So, y to the fourth prime sub p is 0. Wala na. Paliwanag natin kung bakit ganun. Kasi, guys, si 2b is the constant, di ba? Constant naman, ganito, wala naman po siyang exponent niya since yung b natin is the constant. Kaya 2 times 0 is 0. So, hindi na po kaya tanggalin ito. Kaya ito, 6a. Ang a natin is the constant is the 0, di ba? So, wala na po tayo magagawa. So, kasulatan, sundan nyo na lang po to. 4 raised to power 4 is, ano yung initial or the highest order of the DE is
to the fourth derivatives or y to the fourth prime or fourth derivatives or higher order natin is 4, i-dilute natin to or kokopyahin, dilute natin. Translate lang o to. Ita-translate lang siya. So, 0, di ba? Katapat na. So, 0 minus 81. Ano yung y natin? Guys, initial derivatives natin. Ang y, di ba? Yan. 81 times initial yung y, di ba? Ito yung y, ito. Pag gagalawin natin to. Ax cubed plus bx squared plus cx plus e equal 27 x cubed. Yeah. Medyo nahihirapan ako dito. Sabog na ako dito ng konti. Pero kaya naman to. So, distribute to. Okay naman yung 0. Understood na yan. So, distribute lang. Ilan? 81a x cubed minus 81 bx squared minus 81 cx minus 81 e. Tama ba? 81 x squared equals 27 x cubed. Aba, no? Okay, thank you sa pag-follow, Benten Niebe. Okay, thank you. Ano magagawin natin? Para makuha mo yung 4, hindi kasya. Dito na nga lang. Kakasa. 4x cube muna. Dito muna tayo sa 4x cube. Ano yung x cube natin? Ang x cube natin ay ito. Sandali lang, parang nalilito na ako. 81.8. Okay. Okay, gets. Ito. Itong 81.8, sa mga nalilito, ito 81.8 x cube. So, ito, ginote ko lang para hindi kayo malito. So, 81a na lang. So, negative 81a na lang. Equal, ano katapat nito? 27. Align lang naman. Divide boses by 81, negative 81. Ilan? A is equal to lowest term ng 27 and 3. O, sige, divisible by 27. Para hindi kayo kalituhan. Ilan? Negative 1/3. Kasi, 27 times 3 is 81. Okay? Gets? Ito yung may value of A natin. So, for x squared, kaso wala naman tayong x squared kasi x cubed na lang. So, nananatili 0 na siya. So, negative 81 x squared. Negative 81b x squared. Wait ko na lang. Equals 20. Kaso wala naman po tayong x squared eh. So, 0 na lang kasi wala. Wala po siya. Paul, thank you sa pag-follow ng account ko. Kasi, ang meron lang dyan yung 80, yung x cube, x squared kasi ito eh. Kung may x cube po yung katapat nito, 27 po makukuha. Pag dito, pag x cube, ay wala. So, since wala, divide by sa negative 81. Since 0 over any number is always be, yung b natin is 0. Matik, 0. So, from x na lang, for x, eto, negative 81c, x na lang, equal 0. So, matik, c natin is 0. Madali, di ba? From constant na lang, may constant nga naman. Ang constant natin ay negative 81 e equals 0.
So, matik yung E natin is 0. Wala na. Anong gagawin natin? Since 0 na yan, ang mas magiging sulatan natin, since understandable yung mga 0, hindi mo po kailangang iduksong kasi hindi na kailangang isulat kasi matik 0 na po. Ang isusulat natin ay ang magiging y sub p natin, which is the... Asa na ba ako? Ay, dito na lang. Parang di tayo magkalito. Pag di kayo nagkalito, dito na lang sa baba. So, y sub p is equal to negative 1/3 x cubed. Siyempre, siya yung nagiging meron dyan. So, duksong lang. So, anong gagawin? So, ang final answer natin will be the... Asa na ba ako? Duksong lang. So, yun na nga, para mas magkaitindan tayo. So, y is equal to C1 is equal. Kopya lang nito, tas duksong lang. Ganun lang kasimple. Ay, mali. Mamali ako. Ito na lang. Para di tayo magkalituan, ito na siya. Yan. Mamaya magkamali pa ako ha. Plus C3 cos dx plus C4 sin 3x. Hindi kasya, minus 1/3 x cubed. Final answer. 3 ba to? Okay na. That's it. Okay na ba? So, natapos na natin ang live. May tanong kayo dito or may pagkakamali lang, guys? May mali kayo dito? Aba, no? Aba, nandiin natin. My God. So, picturean niya muna isa-isa ha, bago ako mag-live. So, post ko to sa TikTok, and din yung mga video, i-post natin ito sa YouTube. Okay? Pwede siyang gawing reviewer. Paalala lang kasi kapag ganyan, Y na lang. Wag na lang kayo mag-Y Y of T. Sa ano lang po, sa initial value problem po tayo. Para hindi tayo nagkalituan. Ay, nandito si Engineer JT. Oh my God. Maraming kumunin para mas malinis po tayo. Sadali lang. 3x lang po to ha. Binabay pa natin sulat natin. Ano ba yan? Ayusin mo naman. Sign po to, sign. Hindi na magkasya sa papel ko eh. Ayan na. Okay. Yes po, patapos na po yung live ko, Sir JT. Ako ba yung magpapahinga na anak ko? Hindi na po ako mag-live bukas kasi magpapacheck up yung nanay ko. Kaya get well soon, Nay. Ito na. So, sa mga nagtatanong dyan or gusto nyo reviewer, punta nyo na lang po sa YouTube channel ko. Meriam Flores po. Kulay green yung suot ko. Ito na po yon. Thank you po sa nagpapanood ng live ko. Umabot na po ng 1K. Thank you. Maraming salamat po. Yun lang. Medyo nagkakalito naman. So, screenshot ko to. Yan, okay na. O, sige, screenshot niyo isa-isa ha. Okay, una muna ang trouble number 1. Okay, screenshot niya. In 10 seconds. Aray, sakit. Ay, Panda, huwag ka na malikot, Panda. Okay, screenshot po. Hindi masyado makita yung nakasulat. Sige, screenshot mo na. Okay, so dito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. Ito naman ang example. Kaduksong to ha. Oh, huwag ka malikot. Panda. Okay. 1, 2, 3, 1, 2. Okay. Sunod doon ay eto. Tama ba?
Sunod ko na to eh. Ito muna to. Solve number 2. Ito number 2. Hindi naman masyado makita, no? Okay, screenshot mo to. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ano naman kasunod nito? Yan. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Okay na ba? Meron na dito. Ito yung pinaka-last or not for the list. Ito yung yung una pala, mahirap na pero mas madali lang. Basta, to make the practice, yung mga maraming problems, kailangan praktisado ka, hindi ka pwede tamad ka. Kung ano pa yung kabisado mo sa pagsosolve mo, magpa-practice ka, yan yung isa sa ulado mo. Sa math kasi, more on process po talaga. Hanggat sa ano kaya mo. Yeah, education is the continuous process lang po. So, yan na. Ito na. Natapos na natin ng live. So, yan. Bukas, wala mo na tayong live bukas kasi magpapacheck up ng nanay ko. Siguro, ipagpatuloy natin yung initial values. Kung depende ako sa mood, then, i-continue natin yung piecewise functions. Para then, ang dami, magdadaanan, yung cosine at sine. Ipagtatranslate ng graph into equation. Kaya, ganun. O, paano? Ako pa yung magpapahinga na at matutulog na. Yun lang po. So, see you on the next math tutorial, guys. Yun lang po. At magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you po sa nabi-viewers at thank you po. Wala yata nagsasend ng batch, di ba? Nakakasama na loob. Charot lang. So, see you on the next math tutorial, guys. Ako pa yung magpapahinga na. Lipat na po kayo sa ibang live. So, bye-bye po. Bye-bye. Happy learning and happy watching. Ay, thank you sa pag-follow. Ano to? Akira. Late ka na po sa live. Bye-bye po, yun lang. Next time na lang po mag-post. Bukas wala na po akong live na yun kasi may ginagawa ako. Bye-bye po, bye-bye. Next time na lang. Bye-bye po. Yun lang. Ayan, Ellie, kakapasok lang po. Tapos na po yung live, Ellie. Wala na. Wala na. Patapos na yung live ko. May tanong kayo dito. Pwede kayo magtanong dito. Kung anything you want, kung may question po kayo sa problem ng math, so i-message nyo lang po ako sa aking official TikTok page. Okay? So that's it. Ako pa yung magpapahinga na. Pahinga muna ako. Okay. Nakasawa na talaga mag-math. Mapagalita ka sa nanay ko. Yan po. Okay, bye-bye po. Bye-bye. Next time na lang. At magandang gabi po. Mag-aaral kayo mabuti ha. Hindi pababayin yung sarili nyo. Magpahinga pero hindi susuko. Ganun lang. Hindi yung minamadali ang buhay natin. So, bye-bye po. Bye-bye. Yun lang. Kung gusto nyo talaga mag-review na about sa mga DOST scholar, yung mga math test, puntahan nyo na lang po si JT, Engineer JT. Nagla-live siya mamaya ata or bukas. Abangan nyo na lang po sa live ni Engineer JT. JT. Letter J and T. Yun lang. Abangan nyo na lang bukas. Bangan nyo na lang siya ha. Kung gusto nyo talaga panoorin ng mga mga math exam sa DOST Scholar, pumunta kayo kay Engineer JT or JT na lang sa account niya. JT, yun lang. Thank you sa pag-live ng live ko. Yan. Patapos na po yung live ko. Yun lang. Haggard, no? Haggard pa lang i-compute yung ganyan. Kailangan praktisado ka. Yun lang po. Thank you sa pag-share, copy. Tapos na yung live ko. Lumalaki na pala yung views. Ang dami nagjo-join dito, ha. Bye-bye po, bye-bye. Next time na lang po. At magandang hapon po sa inyo lahat. Ingat kayo, ha. Magkaroon kayo mabuti. Bye-bye. Yun lang.